Kumusta mga repa? Ganito din ba yung dashboard ng motor nyo? Ang tawag dito ay na sunburn, no? Nasunog ito dahil sa init ng panahon or nabilad siya sa init. So, anong nangyari ay nasira ang kanyang polarized film, ang tawag dito polarized film. So, ito ituturo ko sa inyo guys, yung step by step ng kung paano ko ito pinalitan, no? Umorder ako sa online guys ng polarized film na nagkakahalaga ng 100 plus. At mga 2 weeks dumating to rito sa aming lugar, kaya medyo malayo kami nasa Pating, Mindanao. Inumpisahan ko na nga baklasin isa-isa ang mga parts nito dito sa may parting dashboard. Paalala nga pala mga idol, hindi po ako expert pagdating sa ganito. Nung first time ko po itong ginawa sa sarili kong motor, yung tinatawag na DIY, no? Do it yourself, no? So tinatry ko rin lang kung kakayanin ko nga itong palitan at baklasin ito. So medyo nahirapan din tayo magbaklas guys kasi hindi naman natin to kabisado, no? First time ko talaga itong baklasin, no? Itong pinaka headboard ng motor ko. So hindi ko alam yung iba pang mga tornilyo niya medyo nakatago pa, no? Akala ko yun lang yung tornilyo niya pero may nakatago pa pala. Sa mga sandaling ito mga repa, medyo nararamdaman ko na malapit ko na siyang matanggal. At tamang-tama din kasi dumating yung ating kakilalang technician, yung ating kaibigan na technician na si Manny, no? Dumating siya at tamang-tama lang talaga nakatulong siya sa mga pagkakataong ito. Sige. Yan kasi siguro. Tanggal na. Siguro hindi ako tayo kung ito, baklas ako man. Hindi, tinitingnan ko muna lahat bago pag may nakita akong doon ko siya. At sa pagkakataong itong mga repa ay nag-offer na si Manny na siya na yung magbaklas nitong dashboard. So hinayaan ko na siya kasi meron naman siyang background o nasubukan niya na rin na magtanggal nitong mga ganitong bagay, no? At kung ako naman ang gagawa ay talaga namang matatagalan ako kasi hindi ako expert lalo na sa paghihinang, no? Kay may kanya-kanya talaga tayong talento. Pero kailangan lang naman talaga niyan ay mayroon kang tiyaga. Yan ang pinakamahalaga sa tingin ko lang, no? So yan naman ay inumpisahan niya ng baklasin, dinadahan-dahan lang, ayun, no? Natanggal na. So kinakailangan guys na hindi masira yung kanyang mga pin, no? Itong mga kanyang connection. Dapat kasi ay hindi ito maputol, no? So kaya ito na tinanggal na nga itong dito yung pinakalagayan ng kanyang LCD, ang polarized film na papalitan na. Sa pagkakataong ito guys ay tumambad na nga sa amin yung talagang sunog nitong polarized film. So dahan-dahan lang natin itong babaklasin, gagamitan lang natin to ng blade or cutter blade para ito ay matuklap. At dito nga ay ginamitan natin ng thinner para matanggal yung mga natitira niyang dikit dito sa kanyang LCD, para yung pagkabit natin ng polarized film ay hindi na ito makaapekto kasi babakat o makikita yan kapag kinabit mo nang hindi pa nalilinis yung kanyang LCD. Ako na naman yung pinaghahanap. Kasi may kondiki na to eh. Lakas lumikit. At dito nga mga repa, malinis na itong LCD at pwede na natin ikabit itong kanyang polarized film. At dito nga ay dahan-dahan ang ikinakabit itong polarized film at dahan-dahan na inilalapat para maiwasan yung magkaroon ng maraming bubbles.
maulan na naman. Nailapat na nga natin itong polarized film at ginagamitan ng tela para hagurin itong ibabaw ng polarized film para mawala yung na natitirang bubbles o yung naiwang hangin sa loob, no? Gusto ko lang pala ipakilala sa inyo mga repa si Manny Villarico na isang cellphone technician dito sa Dinagat Island, San Jose. So yung mga taga dito sa San Jose Dinagat Island at gustong magpa-repair ng cellphone ay pumunta lamang kayo sa April Cellphone Repair Shop na located dito sa poblasyon na Purok Uno, San Jose Dinagat Island, no? So nandun sila at pwede rin silang gumawa nitong magpalit nitong polarized film, no? So dadalhin nyo nga lang to sa kanila nang nakabaklas na yung kanyang headboard para ang gagawin na lang nila ay pagbaklas at ang pagpalit ng polarized film, paghinang, no, at pagbabalik nito sa kanyang base. Dito nga mga lods ay sinisiguro natin na tama yung ating pagkakabit dito sa kanyang pinaka-holder, no, ng LCD bago natin ilagay yung pinaka-board niya para hindi tayo magka-problema kung sakali. So bali dito naman sa board niya mayroon talaga yung pasukan doon yung sa mga pin niya, yan makikita nyo yung mga pin na yan. Meron talaga yan siyang pinapasukan doon sa board, ayan, no. So ilalapat mo lang yan siya, kapag lapat na at nakapasok na yung mga pin, saka mo naman yan ngayon inangin. So dito ay aming sinisiguro na nakalapat lahat ng pin at walang nakalabas, no? Kasi kung merong nakalabas at hindi natin mapansin, hindi yan siya masyadong mag-fit or hindi siya, merong mga parts na hindi gagana. So iniisa-isa talaga namin yung pin niya para sakto talaga siya doon sa butas niya. So kung ako lang talaga to mga lods, hindi ko talaga to kaya. Nung mabuti na lang at dumating itong ating kaibigan at tinulungan tayo dito. Nagkataon lang naman talaga na dumating siya at mayroon siyang sadya, no, sa amin. At nagkataon naman na ginagawa ko itong aking dashboard. So okay na, kahit pa paano ay mayroong tumulong sa atin para hindi tayo mahirapan, no? Ang tutuusin, dito talaga ako mahihirapan sa paghihinang, no? Hindi ko kasi hindi ko talaga to gamay yung paghihinang, no? Kasi electronics na talaga to. So sila, ito si Manny ay sanay na sanay ito sa paghihinang kasi isa siyang cellphone technician. Sa paghihinang talaga mga repa, kailangan natin ang konting pasensya, no? At kailangan matyaga ka rin talaga sa pagbubutingting. At pagkatapos nga naming hinangin na itong bawat pin, no, para sa kanyang board, na-connect na natin lahat, ay umpisahan na natin itong ilagay sa kanyang housing. So pag nakalagay naman sa housing, ang paglalagay naman hindi naman siya mapifix o lalapat kapag nakabaliktad. So nakabit na natin to guys sa kanyang housing at testing na natin, no, kung okay na ba itong ating ginawa. Iyon, no? Yan, di ba? Napakaganda na, napakalinaw, kitang-kita na natin yung numero. Alam na natin kung may gasolina pa ba tayo o wala na. Ayan, no, di ba? Nawala na yung sunburn guys dito sa kanyang LCD. Nakita nyo naman guys, ang pakalino na. So ito nga, ako na lang mag-isa magbabalik nito, no, itong ating headboard. At isa-isa ko na nga itong ipipix para maibalik na sa dati, no? Sana maibalik pa natin sa dati, no? Minsan kasi mas madali yung magkalas kaysa sa magbalik. So dito na nga, inabot na tayo ng ating gabi. Tinulungan na tayo ni Mrs. na para medyo mapadali, no? Nilagyan tayo ng ilaw. So ayan, naikabit na natin lahat at tinetesting na natin. Ayun, naikabit na natin lahat at na-testing na. Okay na goods na mga lodi at pwede na tayong bumiyahe ng malayo. Thank you guys sa inyong matyagang panonood. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Ride safe po. Pa-subscribe na rin mga repa dito sa ating YouTube channel. Thank you.